Visa fee is 1,913 pound and 11 pence. So, yun po yung binayaran ng visa fee ng anak ko. And then, meron pong tinawag na standard services or quick approval visa. But yung akin guys, since the start of my visa is standard visa lang po yung kinuha ko. Ng payment sa visa guys is biometric schedule. Paano ko ba nagpa-biometric yung anak ko na nandito po ako sa UK? So, same po, gumawa ko ng consent letter, tapos yung ate ko yung nag-assist sa bata po para ma-biometric siya doon sa BFS. At yung bayad natin is 5,723 pesos. So, pesos po guys, kasi doon po siya sa BFS magbayad na. Pero ako yung nagbayad dito sa UK. So, through online po yung pagbayad ko. And then, binigay ko lang po doon sa ate ko, kung may in-email ko po sa ate ko, yung schedule nila. Yun po yung pe-present nila once po na pumunta po din sa BFS. And then, plus courier fee. Nagbayad din ako ng courier fee, 1,150. So, yun po yung pabalik ng passport ng anak ko. Doon po makita sa passport kung approve ba yung visa niya. So, all in all is 6,873 yung binayaran ko sa BFS po. So, paano ko ba siya na-process yung application while nandito ako sa UK? So, doon po sa after all the application na pinalapan ninyo sa online, meron po tayong choices po. Either i-hand carry mo yung documents sa BFS or i-download mo. Pwede natin i-download lahat ng documents. Hindi kailangan nila hand carry. Naka-base ka dito. Tapos yung anak mo nandun pa sa country ninyo. So, magdala lang po sila ng appointment letter nila at saka yung passport ng anak ko. Yun lang po yung dinala niya doon sa BFS. At saka valid ID. After that, na naka-biometric na sila, so yung BFS nag-email na-forward na nila sa home office yung application. And then, after 1 week, inimilan ako guys na kailangan ko pala magbayad ng surcharge. Akala namin wala kaming bayad ng surcharge. Kasi yung spouse visa ko, after ko po nag-download ng documents, meron pong naka-indicate doon na kailangan namin magbayad ng surcharge. So, yung surcharge ng anak ko po guys is 1,164 pounds. So, please convert na lang to peso kung magkano ba yung equivalent ng surcharge. Then after that, yun po, hinintay na lang po namin yung approval. So, yung approval po niya guys is 2 months. So, 2 months po siya na-email sa akin na approve po yung application ng anak ko. Okay, next that is kailangan ng CFO ng anak ko. So, next video guys is i-share ko po sa inyo kung paano ko po kinuha yung CFO niya. Kasi kailangan ng CFO guys if ever yung bata is above 12 years old. So, only below 12 years old lang ang hindi magko-comply ng CFO. See you for the next vlog.